Good morning sa inyo. Day 3 natin dito sa Itbayat. And ang ulam natin ay sisig na kambing. Sarap niyan. So hindi ako nakapag-upload kaagad ng maaga kasi nakorap yung mga video ko. Dahil naglolo ko yung cellphone ko. And pag-edit ko sa CapCut ay hindi ko mabuksan yung mga video na inedit ko. 2 beses to nangyari ngayong nasa Batanes tayo. And yung isa ay malapit na sana matapos. Bali, i-upload ko na lang mamaya. Pero nagka-aberya. So, nakakainis talaga. Hindi ko matapos-tapos ang editing na yan dahil sa issue na itong phone na to. Hindi ko siya mabuksan kasi corrupt yung mga videos. Kaya sayang yung lahat ng nagpagurang ko. Pati agabi, pinagpuyatan ko. Then, kinabukasan, pagbukas ko ng video, ay hindi ko na ma-edit. No? So, kaya tis-tis na lang ulit na umpisahan yung pag-edit ngayon. At sana naman ay matapos ko na. So, kain muna tayo guys. And bali, wala tayong pupuntahan ngayong araw dahil pahinga muna. Napuyat din ako kagabi dun sa tinuluyan naming bahay ng uncle ko. Sarap na itong sisig na kambing. Kahapon lang siya kinatay, kaya napakasarap. Kaya muna tayo and kita-kita tayo sa next nating video. So yun, kakatapos lang ng virtual moving up namin. Sobrang tirik na ng araw. At nagluluto sila ng baboy, karne ng baboy. Anong luto niyan? Yan na, nilagyan lang nila ng asin. Kanina pa sila nagluluto niyan eh. Hindi pa sila tapos sa kanilang pagluluto. Sila. Dito tayo kasi may lilim. Maupo muna tayo dito at mag-usap-usap. Kanina ay virtual moving up namin. And nakakatawang isipin, dito pa nangyari. Dito ko pa nasaksihan ang pag-moving up ko. Sheesh! Parang bawat kanto na lilukaan mo may pataas na daanan eh. Hindi lang talaga sanay siguro pag dayo ka. Magugulat ka lang pag ligo mo biglang taas. Sa susunod, kung papala rin tayong makasama ulit, baka naman magkaroon tayo ng gala sa Sabtang Island. Ayun pa hindi ko napupuntahang isla. Kahit nung mga una kong punta dito ay hindi ko pa nasubukan. Pero nadadaanan ng eroplano pag landing na sa Basco, nakikita ko yung Sabtang. Pero hindi ko pa totally napuntahan. Pero sabi nila maganda daw yung tanawin. Nakakatuwa lang isipin na pag may makasulubong ka lang na tao dito, ningitian ka, kaya babatiin ka. Friendly sila dito. Hindi lang masyadong kasi wala akong nakuhaan. Pero masarap makisosyo sa mga ganyang tao. Gusto ko rin sanang makihalubili dito. Ang isang hindi ko pa nagagawa dito yung maligo sa dagat. Dati naligo na sa dagat nun, malit pa ako sa gilid-gilid. Sa baba nun, diba? Kasi wala naman silang beach dito. No? Malalaking bato lang na nakapaligid. Doon lang kami pwede maligo. And hopefully magkaroon kami ng oras na maligo. No? Nakakahinayang lang dahil nakapunta ako dito pero hindi pa rin kami kompleto. Quiet place, bibira ka lang makapunta sa ganitong lugar. And mahirap din ang buhay nila dito. Simple lang pero masaya. Although minsan sila nilindol dito. And napapansin ko rin dito sa Itbayat, kahit mga old model na yung mga motor nila, talagang kinakaya nilang umakyat sa ganitong katarik na daanan. No, lalo na kagaya na sinabi ko, pag liliko ka tapos biglang kagad akyat, no? Pataas yung daanan. Hindi sa minamalit yung mga motor nila dito. Pero yung sa Basco talaga, yun yung pinaka sobrang tarik talaga. Kumuha si tatay doon ng motor sa Basco para gamitin namin sa paglilibot. Kaya muntikan na kaming bumaliktad noon kasi sobrang tarik noon, di kinaya ng motor noon. Pero meron din silang available na ibang motor. Basta may iba't ibang model silang ng motor dito na pwede mong upahan. Kaso mas taas presyo lang ng onte. Pero hindi magkakahiwalay yung presyo niya mga yan. Yan. Diba? Ganda ng panahon natin ngayong tanghali. Limitado pa rin yung flights nila dito sa Batanes kasi nga bibira lang yung COVID dito. Based on 2020, ito lang yung probinsyang hindi tinamaan ng COVID kasi hindi sila nagpapasok dito ng mga tourist, no? Pero nagkaroon sila ng kaso ng COVID cases
dito sa Batanes, pero hindi ganun kalala. Sa Basco, maraming good viewing doon. Hindi lang yung rolling hills, maging yung mga rock formation na kung tutusin ay sobrang ganda. Sana sa isang linggo pa nating pag-stay dito ay marami pa tayong mapuntahan. And balik namin sa Basco siguro before nung flight namin. Nasa Basco na kami nun. Ito yung front cam. No? Try ko muna mag front cam. Tuloy natin yung kwentuhan natin dito. Wala kang mapapansin yung maingay. Ako lang talaga yung maingay dito. No? And bibira ka makakita ng marites dito. Dito literal na tahimik dito sa probinsya. Ayan, kumilimlim na naman. Nung nag-camp kami dun sa taas nung tinatayong bahay ng uncle ko, kaya may dumaang hamog. Ewan kung ano yun eh. Sobrang kapal ng hamog dumaan sa akin. Para siyang lumulutang na multo ko, no? Para siyang ulap, no? Ulap siya na dumaan dun sa mismong bahay. Doon na kasi ako sa taas. Then may duyan dun. And after that, naramdaman ko yung lamig na dumaan sa akin yung hamog na yun. Sobrang kapal. Hindi ko siya ma-identify kung anong klase. Grabe, sobrang hamog. Wala makita. Ayan. Tulog na yung lahat dito. And, so bali, i-compile ko lahat ng naipon sa cellphone ko ng mga videos. And yun yung gagawin ko sa buong bakasyon ko. And i-upload ko na rin yung mga di ko na-upload. Yung iba last year pa. Last year ko pang hindi na-upload kasi sobrang daming ginagawang schoolworks. And ito na yung opportunity na mai-edit ko lahat. Hopefully, in the end of my vacation, na-upload ko na lahat. As in. At yun. So, yun lang. Sobrang ganda lang ng Batanes. No? Talagang maiiyak ka pag umuwi ka na. Diba? May nag-comment doon sa Facebook ko, no? Para daw ako nasa ibang bansa. Oo, literal na parang nasa ibang bansa talaga. So yun, magandang tanghali sa inyo. Ang dami na niluto ni tatay. Hindi yung luto niyan, kagaya niyan. No, kakasalang lang din. Probinsya yung datingan natin dito. Hindi yung sound trip natin, no? Pang 90s talaga. Ito yung finished product niyan pag naluto. Para siyang chicharon na baboy. So yan.